Sa nakaraang video ay natapos tayo habang umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Roland sa hangganan ng bayan, ang mga lokal na tao ay nagbunyi ng malakas, na parang nasa isang rock concert. Nangako silang ipaglalaban ang kanilang mahal na prinsipe na may alab na kayang magbigay liwanag sa madilim na gabi. Samantala, sa loob ng Chango Castle, nagtipon-tipon ang ilang mga maharlika upang kutsain si Roland. Tinuwanan nila ang ideyang ang kanilang mga pader ay gawa lamang sa putik at maliliit na bato. Biglang sumingit ang duke sa usapan, malakas ang boses at tumingin kay Petrov, ang embahador. Nabigla si Petrov, ngunit agad niyang kinumpos ang kanyang sarili at nagsimulang magsalita. Lumapit ang duke, sabik na marinig ang sasabihin ng embahador. Sa simula, ang plano ni Petrov ay manatili ang monopolyo sa ore sa pamamagitan ng pagbili nito sa napakababang halaga, 30% lamang. Ngunit laking gulat niya nang malamang may iba palang plano si Roland. Determinado si Roland na palawakin ang kanilang kalakalan sa pamamagitan ng paghahanap ng mga bagong kasosyo at pagbebenta ng ore sa presyong 50% na mas mababa sa halaga sa merkado. Plano rin ni Roland na mag-manufacture ng sarili niyang mga kasangkapan sa bakal. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Tumaas ang kilay ng duke dahil sa interes, at pinilit si Petrov na ipagpatuloy ang kanyang sinasabi. Marami pang gustong iparating si Petrov. Naniniwala siya na kung magtatagumpay ang bayan sa hanggan na ipagtanggol ang sarili laban sa mga buwan ng mga demonyo, ito'y magiging malaking tagumpay para sa Changu Stronghold. Ngunit inisip din ni Petrov na hindi magtatagal si Roland sa bayan. Dahil ang laban para sa trono ay tatagal lamang ng 5 taon, magiging panahon na para sa Changu Stronghold na sakupin ang mas maunlad na bayan sa hanggan at palawakin ang kanilang teritoryo. May paggalang na sumang-ayon si Petrov at iminungkahi sa Changu Stronghold na magpadala ng tulong kay Roland at tulungan itong palakasin ang depensa ng bayan. Sa huli, magiging kapakinabangan din ito sa kanilang lahat. Hindi napigil ang ngumiti ng duke, humanga siya sa talas ng isip ni Petrov. Sumang-ayon siya, ngunit biglang dumilim ang kanyang mukha. Tumayo siya mula sa kanyang upuan na may kunot sa noo, ipinarating na hindi siya nagmamalasakit sa kapakanan ng bayan. Ngunit ginawa niyang malinaw na wala ni isa man, kahit ang prinsipe, ang dapat manggahas na kumantay sa kanyang bayan sa hangganan. Kinabukasan, tinawag ni Roland si Carter upang ipakita ang kanyang pinakabagong imbensyon. Isang steam engine, isang kamangha-manghang inobasyon na naging posible sa tulong ng bihasang kamay ni Anna. Bilang isang inhinyero, labis na naakit si Roland sa makinaryang ito na siyang nagpasimula ng unang rebolusyong industrial. Ngunit may pagdududa si Carter. May alinlangan siya tungkol sa kakaibang makinang ito. Ngumiti lamang ng pilyo si Roland at naglagay ng tubig sa tangke. Pagkatapos, hiniling niya kay Anna na painitin ito. Ilang minuto lamang, nagsimulang kumulo ang tubig at humandar ang makina. Ang mga konektadong pamalo ay nagsimulang gumalaw at umikot ang mga gulong. Sa loob ng ilang segundo, umabot ito sa pinakamataas na bilis. Habang pinagmamasdan ng steam engine na umaandar, parehong napanganga sina Anna at Carter sa kanilang nasaksihan. Hindi mapigilan ni Carter ang pagkabalisa sa kanyang nararamdaman. Alam niyang 15 taon ang kinakailangan upang sanayin ang isang kabalyero, ngunit ang makinang ito ay maaaring gawin sa loob lamang ng 1 linggo. Hindi ito nangangailangan ng pagkain, at hindi ito natatakot sa lamig, gutom, o kahit mga palaso, espada, o pana. Napaisip si Carter, may silbi pa ba ang mga kabalyero kung mayroong ganitong makina? Hindi magkamayaw si Roland sa tuwa dahil sa steam engine. Ito ang nawawalang piraso na kailangan niya para sa kanyang susunod na hakbang. Habang lumalalim ang gabi, bumalik siya sa kanyang tirahan at nakita si Nightingale na nakaupo sa kanyang kama, hawak ang blueprint ng steam engine. Hangang-hanga si Nightingale sa talino ni Roland sa paglikha ng isang makapangyarihang makina. Hindi mapigil ang magtaka ni Roland kung paano nakuha ni Nightingale ang blueprint na nakalak sa kanyang mesa. Ngunit halatang interesado si Nightingale sa makina kaya nagsimula si Roland na ipaliwanag ang mga posibleng gamit nito. Sinabi niya na maaari itong magpaanod ng mga ores, mag-drain ng tubig, at mag-smelt ng bakal. Sa madaling salita, ito ay kapaki-pakinabang sa anumang gawain na nangangailangan ng lakas. Lumawak ang ngiti ni Nightingale at sinabing dadalhin niya ang blueprint ng steam engine pabalik sa samahan ng mga mangkukulam. Bago pa man makapag-react si Roland, mabilis na itinago ni Nightingale ang blueprint sa kanyang damit at kapalit nito, inilabas niya ang isang lihim na sulat na inihatid ng kalapati, ngunit nahuli ito ni Nightingale. Habang nagbabasa si Roland sa nilalaman ng sulat, ang kanyang mga emosyon ay nagbago mula sa pagkabigla hanggang sa lubos na pagkakanulo. Ang mga salita sa sulat ay parang isang sampal sa kanyang mukha.
Ang kanyang tagapaglingkod na si Tyre ay nakatanggap ng isang malupit na sulat na iniuutos na patayin si Roland sa panahon ng buwan ng mga demonyo. Ito ay hindi ang unang pagtatangka ni Tyre, at malinaw sa sulat na hindi na muling dapat magkamali si Tyre. Napakunot ang noo ni Roland habang sinusubukang alalahanin ang tungkol kay Tyre. Naalala niya na ang dating ikaapat na prinsipe ay may kakaibang ugali na paglaruan ng mga inihandang cake ni Tyre. Inisip ni Nightingale na ang sulat ay maaaring mula sa isa sa kanyang mga kapatid. Tinanong niya si Roland kung kailangan niya ng tulong. Malalim na bumantong hininga si Roland at hiningi kay Nightingale na imbestigahan ang usapin. Tumayo si Nightingale, itinaas ang kanyang kamay at nangako, saka hiningi ang blueprint bilang gantimpala. Kinabukasan, pumasok si Carter sa opisina ni Roland, mapatla at balisa. Ibinigay niya ang masamang balita na si Tyre, ang pinagkakatiwalaang tagapaglingkod ni Roland, ay namatay noong nakaraang gabi. Nahulog siya mula sa balkonahe ng kanyang silid at walang palatandaan ng pakikibaka o puwersahang pagpasok. Iminungkahi ni Carter na maaaring ito ay aksidente, ngunit hindi siya sigurado. Iniutos ni Roland kay Carter na ipag-ayos ng punong tagapaglingkod ang libing ni Tyre, pagkatapos ay tumalikod siya upang makipag-usap sa isang imahinaryong figure sa kanyang tabi. Biglang lumitaw ang isang makapal na ulap sa harap niya. Nang naglaho ang ulap, lumitaw ang isang nakahod na figure. Malinaw na malungkot ito at iniulat kay Roland na nabigo siyang makakuha ng anumang impormasyon mula kay Tyre. Ibinunyag niya na nagpakamatay si Tyre gamit ang isang lason na nakatago sa kanyang ngipin. Nabigla si Roland sa revelasyon. Hindi niya inasahan na aabot sa ganitong hakbang si Tyre. Habang sinusuri ni Nightingale ang silid ni Tyre, nakahanap siya ng isang sulat mula sa pamilya ni Tyre. Bagaman hindi niya mabasa ang nilalaman nito, hindi niya maiwasang maramdaman na may mahalagang clue sa sulat. Tinawag si Tyre sa sulat bilang ate, at madalas na binabanggit ang dagat. Alam ni Nightingale na ang dalawang kapatid ni Roland ay nasa loob ng lupain at walang akses sa dagat. Dahil dito, napaisip siya na maaaring may kaugnayan ng sulat sa ikatlong prinsesa. Nag-isip si Roland habang sinusubukang buuin ang mga piraso ng palaisipan. Alam niyang matagal nang may galit sa kanya ang ikatlong prinsesa. Hindi malayong isipin na kinidnap nito ang pamilya ni Tyre at pinilit siya na subukang patayin si Roland. Hindi mahalaga kung gusto ni Roland na lumaban para sa trono o hindi, mga ganitong pangyayari ay malamang na magpatuloy sa hinaharap. Ang takbo ng isip ni Roland ay biglang naputol nang maramdaman niya ang mainit na hangin sa kanyang tainga. Habang bumulong si Nightingale na may taong dumating, at agad siyang naglaho sa ulap ng usok. Pagpasok ni Berev sa silid, isang alalang-alalang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang ibinabalita niya kay Roland ang isang mahalagang bagay. Pinili na niya ang mga individual na nagboluntaryong lumaban sa mga buwan ng mga demonyo. Natapos na nila ang mahigpit na proseso ng pagsusuri at handa na silang sumailalim sa pagsubok. Labis na natuwa si Roland sa balitang ito, at sabik niyang inihanda ang sarili upang suriin ang mga boluntaryo. Bago sila umalis sa opisina, nagtanong si Berev ng isang mahalagang katanungan kay Roland. Sigurado ba siyang dadalhin ang mga taong ito upang ipagtanggol ang bayan sa hangganan? Hindi lubos na naunawaan ni Roland ang kahulugan ng tanong na ito hanggang sa makita niya ang grupo ng mga boluntaryo sa kanyang harapan. Maliwanag na hindi sila mga bihasang mandirigma, kundi mga karaniwang tao na tumugon sa tawag ni Roland. Ang ilan sa kanila ay payat at mahina, halatang ilang araw nang hindi nakakain ng maayos. Nagbalik ang isip ni Roland sa realidad. Habang tinitingnan niya ang grupo ng mga boluntaryo, hindi niya maiwasang maalala ang kalagayan ng mundo, napakababa ng produktibidad, at maraming karaniwang tao ang nahihirapang maglagay ng pagkain sa hapag, lalo pa ang panatilihin ng isang malusog na pangangatawan. Nang makita ni Berev ang nag-aalalang mukha ni Roland, iminungkahi niyang kumuha na lang ng mga propesyonal na mersenaryo, ngunit walang pag-aalinlangan, tinanggihan ito ni Roland. Iginiit niya na gamitin ang mga residente. Tinitingnan ni Roland ang dagat ng mga tao sa kanyang harapan, at nakaramdam siya ng kaba at determinasyon. Alam niya na kung magtatayo siya ng isang malakas na hukbo, kailangan itong magsimula sa mga tao mismo. At nangangahulugan ito ng pagtuturo sa kanila ng disiplina, tiyaga, at lakas na kinakailangan upang ipagtanggol ang kanilang kaharian laban sa anumang banta. Habang tinitingnan ni Roland ang mga tao, alam niya na hindi sapat na turuan sila ng paggamit ng espada. Kailangan nilang maging malakas, mabilis, at disiplinado, na may kakayahang magtrabaho bilang isang koponan. Kaya't inutusan niya si Carter na pagsunod-sunurin sila at simulan ang pagtakbo. Habang sumisikat ang araw, si Roland, Berev, Carter, at Axe ay nagmarcha sa harap ng mga nagtipong residente.
Si Carter ay nagkibit-balikat, hindi niya maintindihan kung bakit pinapahirapan ni Roland ang mga lalaki sa oras ng walang kwentang pagtayo. Umabot pa si Roland sa pagre-reward sa kanila ng mahalagang itlog para sa simpleng gawain, ngunit nanatiling nagdududa si Carter. Maliwanag na hindi niya naiintindihan na ang simpleng pagkumpas ay isang mahalagang bahagi ng makabagong pagsasanay ng militar. Itinaas ni Roland ang kanyang kamay at inutusan si Carter na ipagpatuloy ang pagsasanay sa parehong paraan hanggang sa matapos ang digmaan. Hindi tumigil si Roland hanggang sa natapos niya ang na-finalize na routine ng pagsasanay. Alam ni Roland na hindi makatotohanan gawing Spartan Warriors ang kanyang ragtag na grupo ng mga lalaki sa loob ng 2 buwan. Ngunit hindi ito. Nangangahulugan na hindi niya kayang itanim sa kanilang mga isip ang disiplina at walang hanggang pagsunod. Para kay Roland, walang mas mahalaga kaysa sa kakayahang sumunod sa mga utos ng walang tanong. Ang lakas ng individual ay mahalaga, ngunit ito ay wala sa tabi sa kapangyarihan ng isang nagkakaisang militar. Nang makita ng mga tao ang kariton na puno ng masasarap na pagkain at ang pinakahihintay na dagdag na itlog, nagkagulo sila sa sabik na inaasam na makuha ang kanilang bahagi, ngunit hindi papayagan ni Roland na maneg ang kaguluhan. Sa isang commanding na tinig, inutusan niya ang mga tao na bumuo ng 4 na maayos na linya at lumapit. Sa kariton isa-isa, sino man na lumabag sa mga patakaran ay itutulak pabalik sa hulihan ng linya. Sa kanilang pagkamangha, ang dating magulong pulutong ay madaling pumila. Sa loob ng ilang minuto, sila ay maayos na nakahanay sa 4 na linya. Nakatingin sa pagkain na nasa unahan lamang. Pagkatapos ng masaganang tanghalian, iniutos ni Roland na magpahingaang kanyang mga tauhan at pagkatapos ay nagtungo sila sa kampo kung saan nakaistasyon ang mga nagbabantay na sundalo. Itinalaga niya si Axe upang turuan ang mga tropa kung paano magtayo ng tamang tolda. Nag-aalala si Carter tungkol sa pinagmula ni Axe, galing siya sa Sand Nation, malayo sa pampang ng Grey Castle. Ngunit malinaw na ipinaalam ni Roland na ang katapatan at kakayahan ang tanging mahalaga. Para sa kanya, ang lahat ng tao ay kanyang mga tao, anuman ang kanilang pinagmulan. Habang nagsisimula ng lumubog ang araw, umupo si Roland at sinuri ang kanyang mga nagawa. Sa harap niya ay ang huling plano ng pagsasanay, isang maingat na dinisenyong blueprint para gawing isang disiplinadong puwersa ang kanyang pangkat ng mga lalaki. 2 bagay ang tumatak sa isipan ni Carter habang tinitignan niya ang dokumento. Araw-araw sa tanghali, ang mga lalaki ay magpapatakbo sa paligid ng border town hanggang sa paglubog ng araw. Kung magtagumpay sila, makakatanggap sila ng dagdag na itlog sa kanilang susunod na pagkain. At pagkatapos ng hapunan, pupunta sila sa Carl's Academy para sa edukasyon at pagsasanay. Nagtataka si Carter tungkol sa huling kinakailangang ito, ngunit si Roland ay simpleng ngumiti at ipinaliwanag na hindi sapat ang isang malakas na hukbo para lamang sa pakikipaglaban. Kailangan din nilang maging sibilisado at may pinag-aralan. Kinabukasan ng hapon, pagod na pumunta si Roland sa kanyang opisina. Nang itulak niya ang pinto, sinalubong siya ni Nightingale, na mukhang tunay na nag-aalala sa kanyang kalagayan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, itinuro ni Nightingale ang almusal na nasa mesa, sinasabing kinain na niya ang kalahati nito habang mainit pa. Hindi napigil ang mapatawa ni Roland sa malikot ng ngiti ni Nightingale. Wala bang nagturo sa'yo ng respeto sa royalty? Biro niya, naalala kung gaano kaseryoso si Nightingale sa etiquette. Nung una silang nagkita, sa hindi pagkabahala, tumayo si Nightingale at nagbigay ng tamang bow. Sinabi niya na hindi naman talaga pinapahalagahan ni Roland ang mga ganitong kalokohang formalidad. Halos mabigla si Roland sa kung gaano kakilala ni Nightingale ang kanyang pagkatao. Pumikit ng malalim si Roland, tinitignan ang kalahating nakakain na almusal at ang sabik na ekspresyon ni Nightingale. Kung gutom ka, kainin mo na lahat, pwede naman akong magpahanda ulit sa kusina. Nagniningning ang mata ni Nightingale nang marinig ang tungkol sa pagkain, at agad niyang kinuha ang natitirang toast at itlog. Habang kumakain siya, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ano ang balak mo sa lahat ng yelong ito? Akala ni Nightingale na balak ni Roland gumawa ng malamig na inumin. Ngumiti ng pilyo si Roland habang tinitignan ang note na nasa mesa at sinabi kay Nightingale na may balak siyang gumawa ng ice cheese. Nanlaki ang mata ni Nightingale sa excitement ng bagong culinary adventure. Mabilis na tumakbo ang isip ni Roland habang pinag-iisipan ang kanyang susunod na hakbang. Bagamat alam niya na hindi kaaway si Nightingale, hindi pa rin niya ito lubos na pinagkakatiwalaan. Sa kakaunting impormasyon na mayroon siya tungkol dito, hindi niya maaaring isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman. Nagpatuloy siyang magtrabaho sa kanyang draft para
Sa susunod na proyekto, firearms. Hindi tulad ng steam engine, ang mga pistola ay hindi nangangailangan ng masyadong malalim na kaalaman sa teknolohiya, ngunit maaari pa rin silang maging lubhang mapanganib sa maling mga kamay. Alam ni Roland na hindi niya kayang hayaang lumabas ang mga pamamaraan ng paggawa nito. Si Roland ay nabigla sa kanyang pinakahuling natuklasan, isang bagay na nag-iwan sa kanya ng parehong pagkabighani at pangamba. Napag-alaman niyang ginagamit ng mga maharlika ang niter, isang mahalagang sangkap sa paggawa ng pulbere, upang palamigin ang kanilang mga inumin. At sa mas masahol pa, tinawag pa nila ito sa isang napaka-eleganteng pangalan. Nilinggan ni Roland si Nightingale, ang kanyang pag-usisa ay nabuhay dahil sa pagbanggit ng Witch Association. Sa isang maingat na boses, tinanong niya kung nagsasanay din ba ng mga mamamatay tao ang asosasyon, iniisip kung may higit pang bahagi ng nakaraan ni Nightingale na hindi pa niya nalalaman. Nang mabanggit ang asosasyon, ang ekspresyon ni Nightingale ay naging malungkot, at binaba niya ang kanyang boses, sinasabing sila ay isang grupo ng mga tao na nagtipon dahil sa pangangailangan. Sumali siya sa kanila 2 taon na ang nakalipas, naghahanap ng kanlungan at lugar na matatahanan. Ang susunod na tanong ni Roland ay isa na matagal na niyang iniisip, ngunit hindi niya mapigil ang itanong kung nagtrabaho na ba si Nightingale para sa iba bago siya. Tinanong niya kung may iba pa bang handang tanggapin ang mga tulad ni Nightingale. Si Nightingale ay naging tahimik, ibinaba ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Binanggit niya na siya ay papatayin na sana kung hindi siya naging kapaki-pakinabang, ngunit hindi na nagpatuloy sa detalye. Hinimok siya ni Roland na magpatuloy. Ngumiti ng may kaba si Nightingale, ngunit halatang ayaw niyang pag-usapan ang kanyang nakaraan. Pinangako niya kay Roland na hindi siya nagtrabaho para sa iba sa loob ng huling 5 taon at nauunawaan ang kanyang mga alalahanin. Hindi maalis ni Roland ang pakiramdam na may higit pang kwento si Nightingale, ngunit sa ngayon, pinabayaan na muna niya ito. Pagkatapos ng 5 mahabang araw ng matinding trabaho, sa wakas ay natapos ni Roland ang unang pistola. Ang baril ay tunay na isang kahangahangang likha ng inhenyeriya, ngunit alam niya na ang tunay na hamon ay nasa hinaharap pa. Plano niyang gamitin ang steam engine upang gawing maramihan ang mga pyesa at bar aisles na kinakailangan para sa mga pistola, ngunit agad na napagtanto na hindi pa sapat ang makina para sa trabaho. Ang lahat ng iba pang bahagi ay kailangan pang gawin ng mano-mano na nagpabagal ng husto sa proseso ng produksyon. Habang mabilis niyang nagkukwenta, nalaman ni Roland na 4 na pistola lang ang kaya niyang gawin bago sumapit ang buwan ng mga demonyo. Nang ipinakita niya ng may pagmamalaki ang kanyang pinakabagong imbensyon, nanlaki ang mga mata ni Carter sa pagtataka. Hindi niya mapigil ang humanga sa kakaibang anyo ng baril, nagtataka kung paano ito makakatapat sa mga halimaw na demonyo. Ang sagot ni Roland ay simpleng ngunit nakakagulat. Plano niyang piliin ang pinakamahuhusay na mangangaso sa bayan at buuin sila bilang isang espesyal na grupo, na pangunahing sandata ay ang mga pistola. Nang mabanggit ang mga mangangaso, naguluhan si Carter. Bakit mga mangangaso at hindi ang mga tauhan ng patrol? Tanong niya. Nagatubili si Roland ng ilang sandali, bumabalik sa isip niya ang mga kamakailang hirap na naranasan ng patrol squad. Ngunit hindi siya sigurado kung sapat na ang kakayahan ng mga ito para mahusay na magamit ang kanyang bagong imbensyon. Kinagabihan, habang ang isa sa mga tauhan ng patrol, si Brian, ay nagpupumilit na lumaban para sa kanyang buhay laban sa kalaban sa madilim at maruming sewer sa ilalim ng kastilyo ni Roland. Ang kalansing ng mga espada ay umalangaw-ngaw sa makipot na lagusan habang nakikipaglaban siya sa Scarface na umaatake sa kanya, na binabantaan siya ng parehong kapalaran na sinapit ng dati niyang kasamahan, si Grey Dog. Sa kabila ng panganib, determinado si Brian na huwag hayaang makapasok ang kalaban sa kastilyo at mapinsala ang kanyang bayan. Sa isang biglaang pagsiklab ng lakas, nadisarmahan niya ang Scarface na kalaban at itinusok ang kanyang espada sa dibdib nito, na iniwan ang kalaban na nagulat sa pagkatalo niya sa isang simpleng patrol squad member. Napangisi si Brian ng may panghahamak, pinaalalahanan ang kalaban na habang sila ay nagsasayang ng oras sa pag-inom at pagsusugal sa mga bar, siya at si Grey Dog ay nagsasanay ng husto upang protektahan ang kanilang bayan. Hindi niya hahayaan na magdulot ng kapahamakan ang mga taong ito na ipinadala ng Changu Stronghold sa kanilang bayan. Sumugod si Brian, ngunit nang siya ay patataken ng huling hampas, lumitaw ang isa pang kalaban mula sa dilim at itinusok ang isang patalim sa tagiliran ni Brian, na nagpaikot sa kanya sa sakit. Sa bawat sandali, lumalala ang sitwasyon sa loob ng sewer. Patrolya matapos patrolya ang dumating, naakit ng mga tunog ng labanan hanggang sa isang maliit na hukbo ang nagtipon. Sa kabila ng matinding sakit na pumupuno sa kanyang katawan, alam ni Brian na kailangan niyang kumilos agad. Sa isang nanginginig na hininga, hinugot niya ang patalim mula sa kanyang sugat at itinapon ito sa pinakamalapit na sulok.
Biglang bumalot ang kadiliman sa sewer, tanging tunog ng napapatid na mga apoy at naguguluhang sigaw ng mga patrol ang maririnig. Naitulak si Brian sa tubig, at kahit papaano'y napilit niyang makabalik sa granaryo, na hirap ang katawan dahil sa sugat mula sa patalim. Alam niyang ito ang tina-target ng kalaban, at kung walang mga mahalagang supply na nakatago rito, wala silang magagawa kundi lumikas patungong Canggu Stronghold. Binigyan sila ni Roland ng napakaraming pag-asa at progreso, at determinado si Brian na protektahan ito. Bigla na lang binuksan ng malakas ang pintuan ng granaryo. Nahuli si Brian sa leeg at itinapon sa sahig, parang natanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ngunit bago pa man mapatay ng mga kalaban, bumaba mula sa kisame si Nightingale na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Sa isang mabilis na galaw, tinapos niya ang mga kalaban, na iniwang walang buhay sa sahig. Ang umaga'y sumikat na may kalungkutan sa granaryo, habang sinusuri ni Carter ang naging resulta ng malupit na atake. 8 ang mga bangkay na nakakalat sa paligid ng silid, 7 rito ay dating mga miyembro ng patrol squad ng bayan, at ang huli ay isang hindi kilalang mananalakay. Sa opisina ni Roland, nakita ito at nalamang galit na galit ang batang prinsipe dahil sa walang takot na paglusob sa kanyang kastilyo. Humarap siya kay Nightingale at pinasalamatan ito sa napapanahong intervention. Kung wala ang kanyang babala, maaari na sana siyang isa sa mga patay. Ang bihasang bruha ay ngumiti ng bahagya, sinigurado sa kanya na kahit wala siya, hindi magtatagumpay ang mga intruders laban kay Anna. Napawi ang galit ni Roland at napalitan ng isang mapait na ngiti habang inalok niya si Nightingale ng posisyon bilang kanyang personal na bantay, na may malaking sahod na 2 gintong royal bawat buwan at iba pang magagandang benepisyo. Ngunit nagalangan si Nightingale, ang kanyang puso ay nahati sa pagitan ng katapatan sa kanyang mga kapatid sa Witch Association at sa pangakong bagong buhay na walang pag-uusig. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nanatili siyang matatag at tumanggi na iwan ang kanyang mga kasamahan. Si Roland, na humanga sa walang pag-iimbot na pagtanggi ni Nightingale, ay nagalok ng maluwag na alok. Hiniling niya kay Nightingale na tipunin ang kanyang mga kapatid at dalhin sila sa bayan sa hangganan, kung saan siya ay nangangasiwa ng isang kumpletong pagsasaayos ng komunidad. Ipinangako ni Roland na magbibigay siya ng ligtas na kanlungan kung saan ang mga mangkukulam ay maaaring maglakad sa kalsada ng walang takot sa diskriminasyon. Malalim ang naging epekto kay Nightingale ng walang kapantay na malasakit ni Roland, ngunit nanatili siyang may pag-aalinlangan sa kakayahan nito. Ipinilit niyang kailangan niyang makita mismo ang tagumpay ni Roland bago niya ipagkatiwala sa kanya ang anumang gawain. Hindi natinag si Roland sa kanyang unang kabiguan na kumbansihin si Nightingale, bagkus lalo pa siyang naging determinado na makamit ang kanyang mga layunin. Tinanong ni Roland kung naihatid na ba ni Nightingale si Nana sa ligtas na lugar. Napag-alaman nilang si Nana ay inatas ang gamutin ang isang lalaking nababalutan ng dugo, isang gawain na nagdulot ng takot at pagkagulat sa kanya. Nagtanong pa si Roland tungkol sa opinyon ni Nightingale sa insidente. Matapos suriin ang mga detalye ng pangyayari, sinabi ni Nightingale kay Roland na malamang wala itong kinalaman sa kanyang mga kapatid. Naniniwala siyang ito'y gawain ng isang baguhang manloloko, malayo sa pagiging bihasa at tuso ng isang tunay na manggagawa. 2 sospek ang nahuli ng buhay, at tiniyak ni Nightingale kay Roland na malapit na niyang makuha ang mga kasagutan na kanyang hinahanap. Kinuha ni Nightingale ang tasa ng tsaa mula sa mesa at uminom, na may kalmadong kilos sa kabila ng bigat ng sitwasyon. Ang kanyang mga salita'y tiyak at puno ng kumpiyansa, na nagbigay ng katiyakan kay Roland na may matibay siyang pagkakaintindi sa sitwasyon. Habang sumisikat ang araw sa tanghaling tapat, tumungo sina Carter at Roland sa isang maliit at simpleng silid. Binuksan ni Roland ang pinto at tumambad sa kanila ang isang lalaking nababalutan ng benda, ang kanyang mukha at katawan ay natatakpan. Nang makita si Roland, sinubukan ng lalaki na kumilos ng magulo at balisa. Sa isang banayad na tango, pinakalma siya ni Roland, sinasabing alam na niya ang katotohanan tungkol sa nangyari. Pinuri ni Roland si Brian sa kanyang katapangan at kabayanihan, tinawag siyang isang tunay na bayani. Bumagsak ang mukha ni Brian habang inaalala ang kanyang nasawing kasamahan, tumulo ang kanyang mga luha at nayanig ng emosyon ang kanyang katawan. Inabot ni Roland ang kanyang kamay upang aliwin si Brian, marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng matapang na lalaki. Nangako si Roland na bibigyan ng marangal na libing ang kaibigan ni Brian bilang pagkilala sa kanyang tapang at sakripisyo. Ngunit pagkatapos, ibinalita ni Roland na ang salarin na si Scarface ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbibitay, at iniimbitahan si Brian na dumalo sa pagbitay sa loob ng 3 araw. Ngunit nagdalawang isip si Brian, ang kanyang ekspresyon ay puno ng sakit at pag-aalinlangan. Binanggit niya ang marangal na katayuan ni Scarface at ang katotohanang madalas na ginagamit ng mga maharlika ang kanilang yaman upang makaligtas sa kanilang mga krimen.
Natatakot siyang ang pagpatay kay Scarface ay magdulot ng galit sa ibang mga maharlika mula sa kuta ng Tiangco. Sa matatag na tono, iginiit ni Roland na maaaring may kaugnayan si Scarface sa isang pamilyang maharlika, ngunit wala siyang titulo o lupain na maipagmamalaki. Bukod dito, sinubukan niyang salakayin ang kastilyo ng isang prinsipe at sunugin ang kanilang mga supply ng pagkain, inilalagay sa panganib ang buhay ng mahigit 2,000 residente ng bayan sa hangganan. Ang mga ganitong krimen ay hindi mapapatawad at nararapat lamang ang pinakamabigat na parusa, kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay. Habang nagsasalita, nagningning ang mga mata ni Roland ng matinding determinasyon, ang kanyang paniniwala ay hindi matinag. Bumaling siya kay Brian, ang kanyang boses ay lumambot habang hinihikayat ang matapang na lalaki na magpahinga at maghilom mula sa trauma ng mga nagdaang pangyayari. Nangako si Roland na magkakaroon ng isang tamang seremonya para sa kanya pagkatapos ng buwan ng demonyo. Namangha at nabigla si Brian sa narinig tungkol sa seremonya, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Roland na puno ng matibay na determinasyon. Sinagot ni Roland ang kanyang tingin ng may matatag na resolusyon, pinapabayaan ang bigat ng kanyang mga salita na bumaba sa kanila habang nagsasalita siya. Sa matatag na boses, ipinalam ni Roland kay Brian na ang matapang na troll ay magiging kanyang personal na mga kabalyero mula ngayon, na may tungkuling ipagtanggol ang bayan sa hangganan at ang kanyang mga tao. Sa pader ng lungsod, si Axe, na may makapangyarihang presensya, ay namuno sa araw-araw na pagsasanay ng mga sundalo ng bayan sa hangganan. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong lugar ng pagsasanay, habang siya'y nag-uutos sa mga sundalo na tumindig ng maayos. Sa isang mabilis at sanay na kilos, pumila ng perpekto ang mga sundalo, ang kanilang mga sibat ay handa na. Nang lumapit ang ika-4 na prinsipe, bumaba si Roland sa hagdan na may kaba sa kanyang dibdib, hindi tiyak kung ano ang sasabihin sa mga lalaking nasa harapan niya. Ang kanyang isip ay nagmamadali sa mga tanong, iniisip kung ano ang pinakamainam na gawin. Sa isang malalim na paghinga, humakbang si Roland at pinili ang isang batang sundalong blonde, hinarap ang mga sundalo sa isang malinaw at makapangyarihang boses. Sa isang ningning na ngiti, tinanong ng tanyag na figure ang kalagayan ng batang sundalo. Mula sa kanyang karanasan na nakuha mula sa balita, alam niya ang inaasahang sagot. Hindi pagod at maayos, ngunit sa kanyang pagkagulat bigla na lamang bumagsak at lumuhad ang batang sundalo sa lupa, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Ang batang lalaki ay labis na natuwa kaya nawalan siya ng mga salita. Ang iba pang mga sundalo sa paligid ay namangha sa pagdating ng hari upang panoorin ang kanilang pagsasanay, puno ng pagmamalaki at paghanga. Iniabot ni Roland ang kanyang kamay sa batang sundalo, ipinahayag na hindi na kailangan ng pagyuko para sa kanyang presensya. Sa isang masayang ngiti, sumunod ang bata, bumangon mula sa lupa na puno ng sigla. Natuwa si Roland na makita ang pag-unlad na ginawa nila sa kanilang regiment sa pagsasanay, bilang patunay ng kanilang tumaas na antas ng enerhiya, na dulot ng tamang nutrisyon at pahinga. Binalingan niya ang batang sundalo at tinanong kung mayroon siyang mga bagong ideya o mungkahi na maaaring magpabuti pa sa kanilang pagsasanay, binigyang diin na bukas siya sa anumang puna. Nagatubili ang batang sundalo ng sandali, natural lamang na mag-alangan sa pakikipag-usap sa ika-4 na prinsipe. Matapos ang isang malalim na paghinga, nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin ang kanyang nasa isip, sinasabing kulang ang kanilang mga puwersa sa bilang. Sa oras ng isang pag-atake ng mga demonyong halimaw, kaya lamang nilang ipagtanggol ang isang ikatlo ng pader. Ang mga bulong ng pagsang-ayon mula sa mga nakapaligid na sundalo ay nagpapatunay sa katotohanan ng kanyang mga salita. Itinaas ni Roland ang kanyang kamay upang patahimikin ang ingay, sinenyasan ang lahat na tumahimik. Pagkatapos ay muling ibinaling ang kanyang atensyon sa batang sundalo. Ipinahayag ni Roland ang kanyang paghanga sa matalim na obserbasyon ni Vanner at sumang-ayon sa kanyang opinyon tungkol sa kakulangan ng kanilang puwersa. Si Axe, na nasa malapit, ay sumang-ayon sa pahayag ni Roland sa pamamagitan ng pagsasabi na ang mga demonyong halimaw ay walang kakayahang mag-organisa at katulad ng mga mababangas na hayop. Nang matiyak ang katotohanan ng mga alalahanin ni Vanner, inilantad ni Roland ang kanyang plano. Dahil ang pader ay umaabot ng 600 metro, hahatiin nila ang kanilang puwersa sa 3 grupo na may mga hadlang na itinatag sa pagitan ng bawat grupo. Ang mga hadlang ay magpipilit sa mga halimaw na tumakbo paikat sa kanila at magtipon sa mga partikular na lugar kung saan naghihintay ang mga sundalo sa kanila. Ipinahayag ni Axe ang kanyang pag-aalala tungkol sa iminungkahing plano. Para sa kanya, masyadong mapanganib ang pakikipaglaban gamit lamang ang mga sibat at palaso. Ngunit si Roland, tila hindi apektado, at may mapanuksong ngiti, sinimulan niyang ailahad ang isang bagong sikreto at armas.
Sa di kalayuan, malapit sa pader ng lungsod, isang malakas na pagsabog ang sumabog mula sa isang kagubatan, nagpadala ng nag-aapoy na mga ninjas sa himpapawid at nagpagalaw sa lupa. Buhangin at maliliit na bato ang bumagsak sa kanila habang si Roland ay nagdiriwang sa kanyang kasiyahan, inaasahan ang tagumpay ng bagong armas. Sina Carter at Axe ay namangha, hindi makapaniwala sa tindi ng kapangyarihan ng sandata, na inihalin tulad pa nila sa kulog ng mga Diyos. Habang papalapit si Roland sa malalim na uka sa lupa, na halos kalahating metro ang lalim at 10 metro ang lawak, hindi niya mapigil ang makadama ng matinding saya sa lakas ng pulbere, na tila naging matalik na kaibigan ng lahat ng mga bayani na malapit na sa kapahamakan. Si Axe, nakitang-kita ang tuwa sa kanyang mukha dahil sa bagong natuklasang kapangyarihan ng sandata, ay agad na nagtanong kung maaari ba itong gawing maramihan. Si Roland ay napabuntong hininga, alam na hindi ito magiging posible bago dumating ang buwan ng mga demonyo. Gayunpaman, nanatili siyang optimistiko, ipinapahayag na sa panahong iyon, makakalikom na sila ng 20 hanggang 30 ganitong mga sandata, na tiyak niya magiging sapat upang mapagtagumpayan ang darating na pagsubok. Mula sa kakaibang pananaw ni Nightingale, ang mundo ay parang puro itim at puti lamang, isang konsepto na mahirap maintindihan ng iba. Ngunit ito ang nagpapalaya sa kanya mula sa mga pangkaraniwang limitasyon ng araw-araw na buhay, at nagbibigay sa kanya ng kalayaang gumalaw ng walang hadlang. Sa loob ng ulap, ang mga direksyong cardinal ay tila mga abstraktong ideya na walang kahulugan sa kanyang mga galaw. Sa halip, sinusundan niya ang mga pabago-bagong linya na nagtuturo ng kanyang daan, nagbibigay daan sa kanya na lumusot sa mga pader at matitibay na bagay ng walang kahirap-hirap. Ang kakaibang pananaw ni Nightingale ay nagbibigay daan din sa kanya upang makita ang masalimuot na agos ng kapangyarihang mahika sa loob ng mga mangkukulam. Sa pamamagitan ng kanyang matalim na paningin, natukoy niya ang lakas at liwanag ng mahikang yaman ni Anna, na naglalabas ng malakas na aura na humanga maging kay Nightingale. Sa pagkagulat ni Nightingale, hindi lamang alam ni Anna ang kanyang presensya, kundi sinalubong pa siya nito ng buong puso. Lumabas mula sa ulap, ngumiti si Nightingale. Si Anna, na nagsasanay ng kanyang mga kakayahan habang nakapadyama, ay natuwa nang makita si Nightingale. Sa isang maliwanag na ngiti, inimbitahan ni Nightingale si Anna na tikman ang kanyang masarap na mga fish cake. Pinayuhan ni Nightingale si Anna na hugasan ang kanyang mga kamay bago kumain, ngunit simpleng ginamit ni Anna ang kanyang apoy upang linisin ang kanyang mga kamay, iniwan si Nightingale na namamangha sa eksaktong kontrol ni Anna sa apoy. Gayunpaman, alam ni Nightingale na mas malakas ang isang kakayahan, mas malaki ang sakripisyo at sakit na kailangang tiisin sa ilalim ng pahirap ng mga demonyo. Habang tinatamasa ni Anna ang masarap na fish cake, hindi napigilan ni Nightingale na ipahayag ang kanyang pag-aalala para sa kaligtasan ng batang babae. Sa mukha niyang puno ng pag-aalala, maingat niyang binuksan ang usapan tungkol sa kinabukasan ni Anna. Tinanong niya kung nais pa ba talaga ni Anna na manatili sa border town, binabalaan ito na maraming panganib ang nagkukubli sa malupit na buwan ng taglamig na paparating. Pinayuhan ni Nightingale si Anna na isaalang-alang ang kaligtasan at ginhawa ng Witch Association, kung saan maaari siyang makasama ang mga taong may kaparehong pananaw na tatanggap sa kanya ng buong puso. Hindi agad tumugon si Anna sa tanong ni Nightingale, bagkus siya mismo ay nagtanong pabalik, saan ba galing si Nightingale bago siya sumapi sa asosasyon. Ang sagot ni Nightingale ay namuhay siya sa isang masiglang lungsod sa silangan, hindi kalayuan sa kabisera. Ngunit hindi pa doon nagtapos si Anna at tinanong kung masaya ba si Nightingale sa kanyang nakaraang buhay. Sa pagbanggit ng kanyang nakaraan, biglang bumalik sa isip ni Nightingale ang isang alaala. Naalala niyang siya ay nakakadena, itinuring na parang isang mababang uri ng hayop. Ang sakit na kanyang tiniis ay nagdulot ng panginginig sa kanyang katawan habang iniisip niya kung bakit tinanong ni Anna ng ganon. Isinalaysay naman ni Anna ang kanyang sariling mapait na karanasan, kung saan siya ay ipinagbili ng kanyang sariling ama sa simbahan sa halagang 25 gold royals. Sa kabila ng kanyang takot, maingat na inilagay ni Anna ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kay Nightingale at ibinahagi kung paano siya iniligtas ni Roland, pinalaya mula sa madilim na buhay na iyon. Ang simpleng pag-iisip ng kanyang bagong buhay ay nagdulot kay Anna ng di maipaliwanag na saya. Habang nakikinig si Nightingale, ipinaliwanag ni Nightingale na sa kabila ng iniisip ni Anna, siya ay patuloy pa rin na nakatali sa kastilyong ito, at ang natitirang populasyon ay may matinding galit pa rin sa mga mangkukulam. Ngunit ang matibay na paniniwala ni Anna sa pananaw ni Roland para sa pagbabago ay nang ibabaw sa anumang takot o pag-aalinlangan na maaaring nararamdaman niya. Itinapat ni Anna ang kanyang malakristal na mga mata kay Nightingale at nagtanong ng isang makabuluhang tanong, saan ba mas natagpuan ni Nightingale ang kanyang kaligayahan, sa Witch Association o dito?
Hindi nagatubili si Ana na ipahayag ang kanyang sariling espiritual na tahanan dito sa mismong border town kung saan siya ngayon naninirahan, kasama ng kanyang matibay na tiwala sa pangako ni Roland na magdadala ng pagbabago sa lupaing ito. Kung ang banal na bundok na pinapangarap ng mga mangkukulam ay tahanan ni Nightingale, naniniwala si Ana na natagpuan niya ang kanyang sariling banal na bundok dito, sa piling ni Roland at ng mga naninirahan sa bayang ito. Ngunit bago pa man makapagsalita si Nightingale, biglang bumukas ang pinto ng may malakas na tunog. Pumasok si Nana, luhang-luha ang kanyang namumutlang mukha. Sa mata niyang puno ng takot, tumakbo siya papunta kay Ana, nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Sa isang pagkataranta at takot na boses, nakiusap si Nana na tulungan siya ni Ana. Samantala, sa silid ni Roland, nasa kalagitnaan siya ng isang napakagandang panaginip, napapaligiran ng kanyang kaakit-akit na harem. Ngunit bigla itong naputol nang hilahin siya ni Nightingale mula sa kanyang higaan. Ang mukha niya ay puno ng galit habang isinasalaysay ang nakakatakot na balita na dumating na ang ama ni Nana at alam na ngayon ang tunay na pagkatao ng kanyang anak na isang mangkukulam. Nabigla si Roland sa revelasyon, nagdagsaan sa kanyang isip ang napakaraming tanong. Nagmamadali siyang nagbihis at nagtungo sa silid pulong. Pagpasok niya, sa silid nakita siya ng isang may puting buhok na lalaki na may namumuo na mga ugat sa kanyang mukha. Humihiling ito na ibalik ang kanyang anak, ang boses nito ay puno ng galit. At dito nagtatapos ang video natin ngayon mga kaibigan.